Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi nating good morning. At alam ho natin ito, kung kayo ay regular na nagsisimba ng 10 a.m., hindi tayo laging ganito karami. Pero dahil espesyal ang linggong ito, kahit na 23rd Sunday in ordinary time, extraordinary ito para sa atin dito sa Leberisa sa ating parokya. Sapagkat katulad ng sinabi, ngayon po ay ginugunita natin ang ating ika-73 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Anniversary! Alam mo ninyo mamaya, kaya lang baka magkumpulan kayo, mamaya, ang pinakamagandang spot, o wag naman magagalit si Mama Mary, para sa atin dito sa parokya natin, ang pinakamagandang spot magpa-picture doon sa marker sa harapan ng simbahan. Nandoon yung petsa. September 8, 1951. Saan hindi ako nagkamali? 1951. Nandoon sa marker magpa-picture kayo. Kasi yun ang mahalagang detalye sa araw na ito. Na tayo ay itinatag 73 taon na ang nakakaraan ang ating simbahan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos, kagaya ng mga nagba-birthday, nag-a-anniversary. Alam mo ninyo, inabot natin ang taon na ito, ang tagal na ito, hindi lang dahil sa galing, sa kabaitan, sa kasipagan natin, kundi dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Amen? It is God's faithfulness that made us reach this far. Dahil naging tapat ang Diyos, dahil siguro lalo na po kayong mga talagang lehitimo
na talaga dito sa Leberisa, marahil mababalikan natin ang maraming pagkakataon na hindi tayo naging tapat. Pero nandito pa rin tayo dahil tapat ang Diyos sa atin. Pero ninyo mga kapatid, isa ho siyempre ang ating patron, ang ating mahal na ina, na siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Pwede ho ba, isa pa para naman kay Mama Mary, palakpakan naman natin ang ating mahal na ina. Sabihin natin, Happy Birthday, Mama Mary! Kaya mamaya po, iniimbitahan ho namin kayo, may mga mag-o-offer ng cake, o baka meron kayong pwedeng utusan. Naku, hindi ako nakapagdala ng cake, ano ba yan? Nakakahiya naman, no? Mag-o-offer ng cake at yung cake na yun ay ipamamahagi sa mga bata. Huwag ko kayong mag-alala, may 2 misa pa mamaya. Pwede kayong humabol, pwede kayong bumawi. Meron tayong mag-offer ng mga cakes at ito ay ibabahagi natin lalo na sa mga bata. Kahapon, meron tayong First Saturday Devotion. Meron tayong Mass for the Sick. At huwag ho ninyong kalilimutan mga kapatid, kung meron man tayong unang tinatawag, lalo na nung bata tayo, pag may masakit sa'yo, pag may sakit ka, anong una nating sinasabi? Ma. Diba? Huwag magagalit yung mga tatay ha, kasi busy nga nagtatrabaho. Kaya ang bukang bibig natin, Nay, sakit. Anong sasabihin sa'yo ng nanay mo? Ayan, kumain ka pa ng matamis. Mama, sakit ang tiyan ko. Dumapa ka lang. Mama, sakit ang ulo ko. Sa ngayon, sa panahon ngayon, isa lang ang sagot nila, kaka-computer mo yan. Kaka-cellphone mo yan. Pero minsan yung mga anak naman ang nagsasabi niya, ayan ma, kaka-cellphone mo yan. Kakanood mo yan. Pero biro, ang una nating tinatawag pag may masakit sa atin, ang nanay natin. Kaya nga ho yung ating First Saturday Devotion, Mass for the Sick, alam mo ninyo, napaka makapangyarihan nun. Tandaan natin, ano ang unang himala na ginawa ni Kristo? Ang pagbabago ng tubig na naging alak. At sino ang naging instrumento ng Diyos? Si Maria. Kaya ang una at dakilang himala ni Kristong ginawa ay sa tulong ng kanyang ina, si Maria. Kaya kapag may masakit sa'yo, hindi lang sa katawan, sa kalooban mo. Kapag nangangailangan ka ng matinding himala, tumawag ka kay Maria. May himala sa tulong ni Maria. Pero kahapon may lumapit sa akin, kasi First Saturday, Mass for the Sick, sabi sa akin noong tao lumapit, Father, yung mga nagsisimba para namang walang sakit eh. Sabi ko, hala, ano bang gusto mong sakit? Para magsimba ka. Yung hindi ka na nakakalakad. Yung hindi ka na nakakakita. Yung agaw buhay ka na. Yung may taning ka na. Saka ka magsisimba. Lagi niyong tatandaan, every Mass is a healing Mass. Amen? Sa bawat misa, may biyaya, may pagpapagaling, at may himala. Pero alam ninyo, ang pinakamahirap daw na sakit na pagalingin, parehong mahirap gamutin ang nagsasakit-sakitan at naggagaling-galingan. Be open. Maging totoo ka. Maging tapat ka. Kung okay ka, kung malusog ka, huwag mong lokohin yung iba. Pero, kung may sakit ka, huwag mong kawawain ang sarili mo. Be open. Maging tunay ka. Kaya ang ganda po ng pambungad ng unang pagbasa natin. Pakinggan natin ang sabi ni Isaías, ang napakahalagang payo ni Propeta Isaías, huwag ka nang matakot, lakasan mo na ang loob mo. Kung hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin magpakatotoo at magsabi ng totoo sa harap ng iba. Kung hanggang ngayon nagdududa ka pa rin sa tama at mabuting magagawa, hindi lang ngayon, araw-araw ang tamang panahon para magtiwala ka,
Hindi naman sa gagawin mo, sa sasabihin mo sa iba. Makinig po kayo. Magtiwala ka, hindi lang sa kaya mong sabihin at kaya mong gawin. Ano ang sabi ni Propeta Isaías? Ang pagkatiwalaan mo ay ang gagawin ng Diyos para sa iba. Kahapon may kasal ako, mamayang hapon merong ikakasal dito. Kaya iniimbitahan namin kayo. Kaya lang kahapon, alam nyo, nagkasal ako, Maria Goretti, dyan sa UN. Ang tanong ko dun sa taga doon, marami ba nagpapakasal dito? Hindi, Father, madalang. Bakit? Maiksi kasi yung lalakaran. Di ba yung mga babae, ang habol ninyo? Yung mahabang lalakaran. Wag ho kayo mag-alala. Ang pag-aasawa ay isang mahabang paglalakbay. Kaya mamayang hapon, sana yun na ang simula ng pagdating pa ng mga magpapakasal sa ating simbahan. May himala sa tulong ni Maria. At kapag meron pong nagpo-propose, ito siguro narinig nyo na, pag may nagpo-propose, kapag may mga nanliligaw, kapag may mga kasal, minsan meron pang mga personal vow. Ang sarap pakinggan, sasabihin ng lalaki, alam mo, binago mo ako. Diba? Sasabihin niyan, you changed me. You changed my life. Bala ka sa buhay mo. Mga kapatid, makinig po kayo. Hindi natin trabahong baguhin ang ibang tao. Diyos lang. Only God can change us. Only God can change them. Kaya nga pinagdadasal natin sila dahil hindi natin kaya, ang Diyos lang. Kaya ano ang sabi ni Propeta Isaías? Lakasan mo ang loob mo. Dahil pwedeng hindi sapat ang sasabihin mo, pwedeng hindi maging tumpak ang gagawin mo, pero may Diyos na gagawa, magsasalita para sa iyo, sa kanila. Pero may paalala si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Basta tandaan mo rin, ang paalala niya, kung gagawa ka ng tama at maganda, huwag kang nagtatangi ng iba. Ano niyang ibig sabihin niya? Huwag mong ibinabase ang kabaitan mo sa kayamanan lang, sa katalinuhan, kasikatan, at katayuan lang ng ibang tao. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, if you will judge them, then how can you love them? Kung lagi kang manghuhusga, wala kang oras para mahalin sila. Huwag kang nagtatangi ng tao. Meron pong isang blessing ng bahay akong hindi makakalimutan. Ang taas-taas nung aking binlesan. Natakot ako baka pagbukas ng pinto, langit na. Ang taas, nakakahingal. Ang ganda, ang laki. Talagang may kaya sa isang subdivision. Nandun na ho ako bago pa yung oras, lagi akong maaga, ayaw pa magsimula. Sabi ng may-ari, nag-sorry naman, Father, sorry po may hinihintay lang po tayo. Sabi ko, sino na naman kayang politiko ito? Sino naman kayang espesyal na tao itong hinihintay? Andito na ako. Maya-maya lumapit siya, Father, okay na po, magsisimula na. Pinakilala niya, Father, hinintay natin sila Ito nga pala yung mga karpentero ng bahay ko. Wala tayong beblesan kung hindi nila ginalingan. Ito yung mga karanasang katulad ng sa bulag natin sa Ebanghelyo ngayon. Yung kahit nakakakita ka, mamumulat ka sa katotohanan ng buhay Kristiyano. Marami tayong mga tinatawag na ephata experience, moments of truth. Mga pagkakataon na pinapatahimik ka, itinatabi ka, at hinihipo ka ng Diyos para matauhan ka, para maturuan ka. Baka namang nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, kaya akala mo inaaway ka nila. Kaya akala mo pinapabayaan ka nila. Kaya akala mo sinasaktan ka. Be open.
There is more in your life to see, to hear, to receive, and to give. Sayang ang mata mo kung hindi ka titingin sa totoo. Sayang ang tenga mo kung hindi ka makikinig sa tama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, katulad ng pagbubukas ni Maria ng kanyang buhay sa kalooban at plano ng Diyos bilang isang pamilya ng ating parokya. Ngayong 73rd anniversary natin, ipagdasal po natin na sana anumang mahirap tanggapin, anumang mahirap sunding katotohanan at kabutihan ay magawa na nating pagkatiwalaan. Araw-araw, hiluminawa tayo ng Panginoon sa bawat pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan natin. Palayain nawa tayo ng Panginoon sa pagsasakit-sakitan at paggagaling-galingan. Ephata, be open. Amen.